On the current administration kasi di ba 2022 Opo. nanalo si Pangulong Marcos. Opo. 2025 ngayon tinitignan noong nasa administrasyon kung mananalo yung kanyang mga kandidato o karamihan. Opo. Ay ibig sabihin approve siya. Oo. Sa mga tao. Pag hindi nanalo, hindi siya approve. Nung mukhang maraming mananalo, mukhang 8 yung alyansa. Oo nga. Paano yun? Sabi nila, hindi, referendum yan. Ngayon, paano ngayon? Bingo. Hindi nanalong majority. Yun lang. At the most, 5, di ba? Opo. Sino-sino bang yung Yamado. lakas? Ayan. Ang lakas lang na nanalo ang mga nanalo sina Erwin Tulfo. Yes. Di ba? Opo. Si Bongo hindi kanila number 1. PDP. Si Bam hindi rin kanila. Hindi rin. Di ba? Si Bato hindi rin kanila. Opo. Si Erwin, yun ang pinakamaraming boto ng ticket ni Pangulong Marcos ay number 4 lamang. Opo. Ibig sabihin, yung dalawang identify kay Pangulong Duterte, number 1 at number 3. Yes. At malaki ang agwat, ha? Si Bongo, ito ay halos malaki, ha? Opo. Halos 10 milyon ang pagitan ng number 1 at number 4. Number 4 yun. Halos 10 milyon. Kiko Panghilinan, di rin kanila. Hindi rin po. Pero inendorso ni Cheese Escudero. Opo. Nasa kasi Bam, di ba? Opo. Si Bam sa INC. Hindi, diba? I mean, inendorso rin ni Cheese. Okay. Dalawa inendorso ni Cheese. Akala ko si doon sa INC. Kiko at saka si Bam. Okay. Sorry. Si Rodante Marcoleta, lalong hindi kanila. Opo. Si Ping, ito ay kasama sa kanila at saka si Tito Soto. Pero ito naman i-endorso ng Pangulo hindi. Individual. Panalo to. Laging panalo to. Si Pia Cayetano, laging panalo ito. Opo. Ang napanalo ng endorsement ni Sara Duterte, dalawa na pumasok at the last minute. Yes. Si Amy Marcos at si Camille Villar, number 10 and number 12, Opo. respectively. Ayan. So, hindi nakakuha ng clean sweep, ni hindi nga nakakuha ng majority, ni hindi nga nakakuha ng kalahati. 5-5. Pero, puro top-notcher yung kay Pangulong Duterte mga kandidato, yung PDP laban. At ang nakakagulat dyan, matataas din ang ranking ng mga iba, although first-timers. Jimmy Bondoc, number 17 yata. Opo. Diba? Malapit pa rin. Si Ipe, Yes. kung hindi sumayaw yun, nanalo yun. Palagay ko nakasama yung sayaw Hindi, nag-uumpisa pa lang naman sila. nakasama palagi ko yung sayaw. Ang galing Parang si Bong Revilla sumayaw. Ibig sabihin yan, hindi na uso ang sayaw sa nasyonal. Opo. Si Jinky Luistro sumayaw. Sa nga ng sayaw Parang palakang hinahabol para gawing dun sa Pampanga para iluto. Nanalo, yan. Nanalo. Pero sa national, yung mga sumayaw, nangamote. Si Harry Roque yata sumayaw din di ba? Kailan ba sumayaw si Harry Roque? Nung last time. 2019, di ba? Hindi rin nanalo. Ayun lang. Si Jojo Binay sumayaw, di ba? Kasama si Alma Moreno, yung presidential, di rin nanalo. Ayun. Sayang lang si Abby Binay, no? Si Abby Binay, kasama rin nila, natalo rin. Si Bong Revilla, natalo rin. Opo. Si Juan Nangamote, number 24. Si Tolentino. Naputol yung kanyang paninilbihan. Sayang din. Si Benhar Abalos, ganun din. Opo. Anong nangyari sa kanya? Abalost. Ayan. Natalo. Abalost. Oo. Pero syempre dapat kahit na mawala sila sa linya ng politika, tumulong pa rin sila. Oo. Pero ito ang maling mga analysis. Opo. Kasi sabi ng ating kaibigan na si Attorney Larry Gadon, ito sabi niya, and I quote, sabi niya, isang malaking pagkakamali kay Senator Amy Marcos na magpa-endorse siya kay VP Inday Sara. Dahil ito ay isang kiss of death, gayon din si Camille Villar. Dahil wala naman talagang tao ang mga Duterte. Anyari. Galit na sila.
Mukhang Bumaliktad. this statement did not age well. Ayun. Kumbaga, sabi ng mga di ba? Sabi ng mga millennials, this did not age well. Marami pa ng tao kasi na number 1. Si Bongo, Napunta sa 6 million ang dumagdag from yung unang takbo niya. 20 million siya. Ngayon, 26 million. 26 million. Biro mong dagdag yun, no? Sayang naman yung kaibigan Si mo. Bato, tumaas ang rating. Di ba? Opo. Oh. Yun lang. At saka ito pa, ha? Mm. Yung sinasabi nilang endorsement sa Leyte, kung saan ang bulwarte ni Speaker Martin Romualdez at kung saan siya nanalo Walang kalaban. dahil walang kalaban. Parang Pilipinas yan walang kalaban sa arbitral proceedings sa South China Sea. Pero pag ganyan, Tony, lalaban na ako. Hindi, kita Pag mo walang ha? kalaban. Eto ha, kita mo. Sigurado. Doon sa Leyte, just to show you na walang hatak si Speaker Martin Romualdez sa mismong lugar niya. Kasi unang-una, pinadisqualify niya lahat ng kalaban niya. Grabe. Kasi natakot yata siya pag may kumalaban, baka natalo. Ma-upset parang sa Kwan, no? Sa Cebu. Can you imagine, nung una, Si Gwen Garcia. kaibigan ko yan si Pampari 4 Opo. Nung una, negosyante yan, hindi naman politiko yan First time yata niyan lumaban ngayon Opo. Oh. Biro mo, institusyon yung natibag niya ron. Galing. Si Gwen Garcia. Kaya si Gwen Garcia parang nag-artista na lang yata sa Viva Max ha? Hindi pala. Gwen Hindi Garcia naman. pala yun. Gwen Garcia. iba yun. Iba yun. Iba hindi si Gwen Gwen Garcia Garcia yun. saan yun? Sa Cebu. Oo, Cebu iba yun pala si Gwen siya, Garcia. Viva Hot Babes yun. Ayun. Ito mo ha, ito ang mga nanalo. Ito ang top 12 sa Leyte. Sa Leyte lang ang pinag-uusapan po natin ha. Sige po. Para Mabisaya makita sa yan. inyo na walang hatak si Speaker Martin. Walang Ito hatak. mga nanalo. Hindi, di ba, syempre, Pero nanalo. expected ang kakampanya na noon at dapat naipanalo niya. Kung siya ay magaling na leader, ay buong alyansa. Oo. Di ba? Yung Pero grupo niya ito, talaga. ito. Number 1 pa rin sa Leyte, si Bongo. Di ba? Identified kay Duterte. Opo. Wala mo kung sino number 2. Sa Leyte, Leyte. Sige. Si Bato de la Rosa. Sila pa rin. Duterte pa rin. Nakasingit si Bam Aquino. Yes. Pero number 4, di ba? Magkagalit sila ni Aimee. Number 4 pa rin si Aimee sa Leyte. Di ba? Number 5 si Dan Margoleta. Number 6 si Erwin Tulfo. So sa top 6, ang kandidato lang niya na pumasok ay si Erwin Tulfo, number 6 pa. Di ba? Number 7, Tito Soto, yan, Alyansa. Number 8, Camille Villar, inendorso ni Sara. Dati yan, matatalo na Opo. Inendorso ni Sara, nanalo. Di ba? Number 9, Ping Lacson. Number 9 lang si Ping, Alyansa. Number 10 lang si Benhar. Number 11 pa si Jimmy Bondoc, first timer, Wow. Mas marami pang boto ni Jimmy Bondoc sa Leyte kaysa kay Pia Cayetano. Di ba? Opo. Ibig sabihin, walang hatak. Si Spekir. Wala siyang hinatak. Walang Sayang. hinatak. Ewan ko yung batak iba naman yun. Pero wala akong sinasabi Wala akong sinasabi. Batak sa Ilocos Norte yun, di ba? Ilocos Norte. Batak, Taga roon si Pangulong Marcos, di ba? Opo, Sa opo. Batak, Si Jay Tariela naman, ang balita ko, taga Sarat. Ilocos Norte. Hindi ba may Sarat sa Ilocos Norte? Kayo naman, Ikaw talaga. Hindi, balita ko lang, hindi ko alam kung totoo na siya ay taga Sarat. Opo. Yan. Ilocos Norte. Naman. Ay, congratulations nga pala kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na Yes. proklama na. Opo. Congratulations. 227,254 votes. Ayun. Siyempre, katulad ng sinabi ko, nanalo rin yung kaibigan natin sa Cebu, si Governor-elect Pam Baricquatro. Salamat din na Governor Pam sa inyong pasasalamat. Pwede ba yun? Salamat sa iyong pasasalamat. Kasi nagpasalamat na siya, sabi niya, thank you for your support. In English, likewise. Likewise. Yan. Yun nga, di ba, noon nagkomento tayo roon na kaya pala ayaw isuspinde
si Governor Gwen. Oo, dahil darating sila. Oo, darating pala endorse ni Yung grupo Governor nila, Gwen. opo. Pero yung iba, basta hindi kakampi, suspendido agad. Yun ang kakamutihan. O yan. Akala nila kasi hindi mapapansin yan ng mga tao. Yung mga pinaggagawa nilang yan. O yan. Talino na botante ngayon. Ngayon, eto pa, no? Ako natatawa eh. 'Di ba may mga aligasyon na ngayon na hindi all above board ang eleksyon. Opo. 'Di ba may lumabas na? Opo. Yung 5 million na duplicate votes daw. Yun ang Paktay. oo, Ano yun yan? ang dapat titignan. Ngayon, Yes. of course, tatanggi ng COMELEC yun. Alam mo nang alam nga namang aminin nila yon, di ba? Kasiraan niya yun. Pero dapat imbestigahan niya kasi ang problema sa COMELEC, pag sinasabi mong yung source code mali, wala, didemanda ka. O bago hinaharas si Atty. Respicio ngayon, nanalo na pala yung pobre sa Reyna, sa Isabela na vice mayor, ay pa iproklama. Oh, Yung binuting kalokohan siya. yun, no? Pero marami naman na may disqualification, pinroklama naman. Oo nga. Eh kasi nga, di ba unang-unang nagalit sila kay Atty. Respicio Respicio. nung binuking sila na pag kinonekta yung machine online, eh baka magkaroon ng dayaan. Yeah. Bago, nagre-reklamo rin siya doon sa source code. Marami rin nagre-reklamo, mali yung binabasa. Can you imagine si Raul Lambino? Yes. Hindi paglabas nung kanyang yung readout o yung parang resibo, no? Opo. Kung kinokonfirma kung anong binoto mo, wala siya. Hindi niya binoto yung sarili niya. Siya'y nawala. Hindi kaya galit siya sa sarili niya. Hindi siya bilib. Ganon? Ngayon, eto pa, nanggagaslight na yung ibang mga tao. Kasi sabi nila, bakit lumabas si Bam at saka si Kiko? Eh wala naman sa survey, lahat ng survey wala. Alam mo, sinasabi, mali daw yung survey. Haller. Hindi bali yung ibang survey, ha? Katulad nung, yung strat base, yan. Ito man naman tong Kengkoy, tong strat base, oh. Ha? Yung sinasabi nila. Kasi ina-analyze nila yung pagpasok ni Bam sa ni Kiko. Sabi nila, ang sinasabi nila, mali daw ang survey. Eh yung Pulse Asia at saka kasing Social Weather Station at saka yung Publicus, consistent yan, tama ang nape-predict. Although hindi official yan, hindi binding yan, syempre. Yes. Oo. Yung mga hindi masyadong credible na mga survey company, Opo. katulad ng Stratbase, nagkomento pa yung hepe. Hala. Sabi, hindi, kaya yan si Bam nanalo dahil gusto ng mga tao yung accountability, transparency. Bakit ka magko-comment ng merits ng isang kandidato? O